Kung hihinto ka saglit at susuriin mo ang iyong sarili, kailan ka huling nagbigay? Yung pagbibigay ng buong buo na wala nang natira sa iyo. Yung pagbibigay ng kung anong mayroon ka. Sa buhay natin, maaaring sabihin natin, nagbibigay naman ako, Father. Tumutulong naman po ako. Kapag may nasunugan, yung lumang damit, binibigay ko. Kapag bumabagyo, yung mga damit at gamit na hindi ko na kailangan, ibinibigay ko naman. Kapag may nanghihingi, binibigay ko naman yung mga hindi ko na kailangan. Kapag may time naman ako, Father, nakakasaglit naman ako sa simbahan para magdasal. Kapag nagka-oras naman ako, nakakabisita naman ako sa lolo o lola ko na matanda na. O nakakamusta ko naman ang mga kapatid o kamag-anak ko na nasa ibang bansa tuwing holiday gaya ngayon. Paano ba tayo magbigay? Nagbibigay ba tayo pag may sobra lang? Nagbibigay ba tayo pag may pinaglumaan lang? Nag-aabot ba tayo ng tulong pag may oras lang? Ganito ka ba magbigay? Ganito ka ba tumulong? Ganito ka ba sa iyong kapwa? Surplus lang ang kayang ibigay. Sobrang oras lang ang kayang ilaan. Yung hindi lang kailangan ang kayang ibigay. Kasi may mga hawak ang kamay na hindi kayang bitiwan. Ganito ka din ba magbigay sa Diyos? Yung sobra lang. Yung hindi mo lang kailangan. Yung tipong pag naisipan lang. Yung tipong pag may kailangan lang at saka makakaalala. Paano ka ba magbigay sa Diyos? Paano ka ba magbigay sa iyong kapwa? Ang pagbibigay ng buo ay naglalarawan ng kahandaan na ibigay ang lahat. Walang anuman na itatago. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal, nagpapakita ng tiwala, nagpapakita ng pagpapahalaga sa Diyos at sa kapwa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, napakamapagbigay ng dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing sa donation box sa templo. Hindi siya napapansin ng mga tao na nasa templo. Maliit na halaga ang naihulog niya. 2 kusing kumpara siguro sa mga inihulog ng mga tao doon. Kaya hindi talaga kapansin-pansin ang babaeng balo. Ngunit mga kapatid, nakita siya ni Jesus at labis na nagalak si Jesus sa babaeng balo. Hindi siya nakalimutan ni Jesus, kaya nga sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Walang itinira sa sarili, hindi na inisip ang sarili, ibinigay na niyang lahat. Hindi basta tiningnan ni Jesus ang 2 kusing na inihulog ng balo. Ang tiningnan ni Jesus ay ang kalooban at puso
ng balo, sapagkat sa pagbibigay ng balo, buo ang tiwala niya sa Diyos. Walang pag-aalinlangan, buong buo kung magbigay. Buong-buong mag-alay. Hindi yung sobra lang niya. Kasi nga, walang-wala na siya. Wala na siyang ibang aasahan pang. Wala na siyang pagkukunan pa. Ngunit, nagbigay pa din siya. At sa kanyang pagbibigay, wala na siyang itinira sa sarili. Kapag tayo'y handang magbigay ng buo, tayo'y nagiging instrumento ng pagbabago at pag-unlad, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating komunidad at sa ating lipunan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tanungin at suriin natin ang ating sarili, paano tayo nagbibigay ng buo? Nagbibigay ba tayo ng oras at atensyon sa mga mahal sa buhay? Nag-aalok ba tayo ng tulong sa mga nangangailangan? Handa ba tayong magbigay ng malasakit at pag-unawa sa ating kapwa? Sa pagbibigay ng buo, tayo'y nagiging bahagi ng isang malawak na kahulugan ng pagmamahal at pagkakaisa. Ito'y nagdadala ng kasiyahan at kaganapan sa ating sarili at sa iba. Tanungin mo ang iyong sarili, paano ka ba magbigay? Handa mo bang ibigay ang buong-buo mong sarili para sa Diyos at para sa kapwa? Mga minamahal na kapatid, matularan nawa natin ang babaeng balo sa ating ebanghelyo ngayon. Ibinigay ng buo ang lahat para sa Diyos. Walang itinira sa sarili. Buo ang tiwala. Buo ang pagbibigay. Bukal sa puso at kalooban. Panginoong Jesus Nazareno, turuan mo kaming maging bukas palad upang maibigay namin ng buo ang aming sarili sa iyo at sa aming kapwa, upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen.